Kumusta mga kaibigan? Panibagong kwentong pag-ibig na naman ang ihandog ko sa inyo na maaring may kanaling tulad sa totoong buhay at sana'y inyo itong magustuhan. Hindi madali ang maging isang OFW, lalo na ang pagiging isang seaman. Sinasabi ng karamihan na mayayaman lamang ang nakasampa sa barko dahil sa mahal ang tuition fee dito. Pero marami sa ating mga kababayan nagsumikap, nagtiis para nakapasok lang sa ganitong trabaho. At kapag nakasampa na sa barko, akala ng iba, madali lamang trabaho dito. Pero ang totoo, walang trabaho na magaan. Lalo na kapag mawalay ka sa iyong pamilya. Tungayan natin ang kwento ng isang binata na itago na lamang natin sa pangalang Jeremy. Isang binatang nangarap guminhawa ang buhay. Kaya ito, sinisikap niya makapagtapos sa kolehiyo sa kursong BSMT at tuluyang makasampa sa barko. Sa kabila man ng maraming pagsubok, nariyan pa rin ang kanyang mga magulang. Kahit salat man sa yaman pero ginagawa ang lahat para kay Jeremy. Makatapos lang ito sa pag-aaral. Naniwala kasi ang mga ito na sa pamagitan ng pag-aaral ay mapaghanap ito ng tuloy-tuloy na trabaho at mag-angat sa kanila sa kahirapan. Mabuti na lamang at pinalad si Jeremy na makapasok sa scholarship program at dahil dito hindi na mahirapan pa ang kanyang mga magulang. Nagpatuloy si Jeremy sa pag-aaral ngunit sa kabila nito hindi maiwasan na magkagusto siya kay Mandy, isang dalagang tinitingala sa loob ng campus. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman may isang dalaga rin na may lihim na patingin sa kanya. Ang kababata niyang si Sarah na kumuha din naman ng kursong nursing. Halos parang magkapatid na rin ang turingan nila sa bawat isa dahil sa magkaibigan din naman ang kanilang mga pamilya. Pero sa ilang taon na magkaibigan ng mga ito, hindi may iwasan na mas lalong nagkagusto itong si Sarah sa binata. Pero nagbulag-bulagan na lamang ang dalaga para hindi siya mapansin ng binata. Sarah, tara na. Sabay na tayo sa pagpasok sa eskwelahan. Jeremy, sigurado ka bang gusto mo pumasok? O baka naman gusto mo makita ang crush mo? Sarah, as of now, hindi naman siya ang priority ko sa buhay eh. Oo, may gusto ako sa kanya pero kailangan ko munang unahin ang pangarap ko sa buhay. Ganun ba Jeremy? Mabuti naman kung ganun. Halos araw-araw magkasabay sa pagpasok at paglabas ng paaralan itong si Jeremy at si Sarah. Pero ang mga mata ng binata ay laging nakatitig sa dalagang si Mandy, lalo na sa loob ng klase. Hindi kasi makakaila na sobrang ganda talaga ng dalaga at marami rin ang nagagusto nito. Isang umaga noon, nagkaroon ng pagkakataon itong si Jeremy na makausap itong si Mandy sa may kantin habang nagkakape. Hello, good morning Miss Mandy. Ako nga pala si Jeremy Puentes. Magkaklase nga pala tayo sa isang subject. Aba, ikaw pala. Oo, naalala nga kita. Miss Mandy, pwede ba ako makitabi sa'yo? Oh sure, yun lang pala eh. Alam mo kasi, marami nagbabalak dyan na lumapit sa akin. Pero wala sang lakas ng loob para lumapit sa akin. Ikaw pa lang. Alam mo Jeremy, madalas kasi mga babae lamang ang lumalapit sa akin. Wow, ang swerte ko pala dahil ako ang kaunang lalaki na lumapit sa iyo. Oo Jeremy, please have a seat. May ilang minuto pa lang bago tayo pumasok sa klase. O siya nga pala, anong kurso bang kinuha mo? Ako? BSMT? Oh, nice! Ikaw naman Mandy, ano bang kinuha mo? Ako? Ang gusto ko talaga ay Business Fine Arts pero si Dad kasi gusto niyang nursing ang pakuha sa akin. Miss Mandy, pwede na ba kitang maging kaibigan kung okay lang sa'yo? Sure! Yun lang pala eh, why na? O siya tara, baka balik pa tayo sa klase. Nagkasabay silang dalawa papasok ng classroom at hindi maiwasang maraming mga mata ang nakatitig sa kanila. Isa na nga roon itong si Sarah na kanina pa naghintay sa binata. Ilang minuto lamang ang nakalipas, pumasok na ang professor. Good morning class. Dahil sa malapit na kayo magtapos, maybe next year. So, kailangan natin gawin ng by group ang project na ito. But, pipili lamang kayo ng isang tao na makasama sa project. Inasahan ni Sarah na siya ang pipiliin ni Jeremy sa group project na ito pero nagkamali siya dahil si Mandy ang pinili niyang maging kasama. Hindi makapaniwala ang dalaga dahil sa kabila ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa, mas pinili ni Jeremy ang babaeng iyon kaysa sa kanya. Ganun pa man, masaya rin si Sarah dahil at least nagkaroon na ito ng lakas ng loob para kausapin ang babaeng crush niya.
Ilang buwan ang lumipas, paminsan-minsan na lamang magkasabay pumasok ang magkabata. Lagi na kasing nauna si Jeremy sa pagpasok sa school campus dahil kay Mandy. Anak, Jeremy, kumusta naman ang pag-aaral mo? Mabuti naman ma. Ang totoo nga po, sa sunod na taon ay mag-apprentice na ako. Yan, gusto ko sa iyo anak, good job. Pero alam mo, napapansin ko na di na kayo nagkasabay ni Sarah sa pagpasok. Oo nga ma, alam niyo naman na kapag graduating na kami, marami kailangan gawain. Ganon din si Sarah sa pagiging nurse niya. Ganon ba iho? Nagtataka lang kasi ako dahil alam mo naman na magkaibigan kami ng nanay ni Sarah, hindi ba? Lalo na sa negosyo sa palengke. Pero anong masabi mo kay Sarah anak? Maganda siya, hindi ba? Di maarte, matulungin sa magulang. Ma, dati pa naman maganda si Sarah eh. Masipag at matulungin. Oo nga anak, sana magtagumpay kayong dalawa sa journey sa buhay. Di mo ba gusto si Sarah? Ma, magkaibigan lang kami noon. Ma, alam ko namang hindi ako type ni Sarah eh. Kung gustuhin ko man, marami kasi siyang pangarap sa buhay at deserve niya iyon. Ikaw iho, basta ang sa akin lang eh, pwede ka na magnobya para may inspirasyon ka naman kapag nakasampa ka na sa barko. Ang totoo naman ma, may gusto kong babae pero hindi ko pa siya nililigawan. Pero sa tamang panahon, ipagtapat ko rin sa kanya ang naramdaman ko bago ako makasampa sa barko. Basta iho ha, trabaho muna. Oo naman ma, makilala ko siya sa inyo sa tamang panahon. Mandy, pwede ba natin makausap? Oo naman Jeremy, tungkol saan naman? Alam mo kasi, ilang buwan na lamang at mapagtapos na tayo sa pag-aaral, hindi ba? Bago man lang ako makasampa sa barko, may pagtatapat ako sa'yo. Ano yun? Mandy, ang totoo kasi, natatakot ako pero gusto ko ipagtapat sa'yo ang totoo. Gusto kita. Sana bigyan mo ako ng pagkataon para patunayan ko sa'yo na totoo itong naramdaman ko sa'yo. Jeremy. Oo, totoo. Gusto rin kita. Talaga, Mandy? Yes! Jeremy, huwag kang sumigaw. Ayaw kong malaman ito ng ibang tao. Salamat, Mandy. Ang saya ko ngayon. Basta Jeremy ha, kapag nasa labas ka na, huwag mong kalimutan. Oo naman, Mandy. Basta lagi lang tayong matatag at makakaya natin ito. Bago tuluyang nakasampay itong si Jeremy sa barko ay lagi silang nagde-date. Para naman kahit papaano ay may madala itong masayang alaala, lalo na at long distance relationship ang kanilang pagmamahalan. Jeremy, basta ha, lagi kang mag-iingat doon. Ang sabi nila marami daw babae doon sa tuwing bababa ng barko. Mandy, ano ka ba? Trust me. Basta ha, lagi lang tayong may komunikasyon. Oo naman, Mandy. I love you, Jeremy. I love you too, Mandy. Matapos ng kanilang date, hinatid na itong si Mandy sa harapan ng ilang bahay. Laking gulat naman ang binata dahil sa napakayaman pala ng pamilya ni Mandy. Bigla tuloy siyang nanlumo na makita ang kalagayan ng nobya. Jeremy, tawagan mo ko mamaya ha kapag nasa bahay ka na. Sige, Mandy. Bye. Samantalang sa uwi naman itong si Jeremy, nakita niyang naroon sa bahay itong si Sarah. Hello Sarah, kumusta? Ayos lang Jeremy. Naparito ka, anong sadya mo? Eto, may sadya ko sa nanay mo. Ganun ba? Oo. Siya nga pala, ang balita ko ay makasampa ka na sa barko. Oo Sarah, hinintay ko na lamang yung tawag mula sa opisina. Ikaw, anong pinag-abalan mo ngayon? Ako? Eto, tumutulong kay nanay sa palengke. Habang hinintay ko ang result ng exam ko bilang isang registered nurse. Wow! Congrats in advance, Sarah! Sabay niyakap siya ng binata. Sa mga oras na iyon, hindi alam ni Sarah kung ano ang kanyang naramdaman nang mayakap siya ng binata. Dahil sa pagyakap ni Jeremy sa kanya, parang gusto niyang tumigil muna ang pag-ikot ng mundo sa mga oras na iyon. Pasensya ka na, Sarah. Nabigla lang ako eh. Ayos lang yun, Jeremy. Anyway, congrats ulit ha. Salamat, Sarah. Ilang minuto ang nakalipas matapos makausap ni Sarah ang ina ni Jeremy, umalis na rin ito. Habang nasa jeep naman ito si Sarah, hindi niya makalimutan ang pagyakap sa kanya ng binata sa unang pagkakataon.
Ganon din naman itong si Jeremy, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga oras na iyon. Hello Mandy, kumusta? Oh Jeremy, mabuti naman at nakauwi ka na sa inyo. Oo Mandy, pwedeng tawagan kita? Pwede bang mamaya na lang? May gagawin pa ako eh. Ganun ba Mandy? Sige, walang problema sa akin yun. Ilang linggo ang nakalipas, tinawagan na itong si Jeremy sa office kaya naman handa na ito para sa panibagong journey sa buhay. Ma, baka po sa sunod na linggo ay makasampa na po ako sa barko. Mabuti naman ang anak kung ganun. Matupad na rin ang pangarap mo. Samantalang muli naman itong tumawag kay Mandy para ipaalam sa nobya na makakalis na ito. Wow, congrats naman Jeremy. Masaya ko para sa iyo. Maya-maya pa, may narinig itong si Jeremy sa kabilang linya. Mandy, halika nga rito. Jeremy, wait lang ha. Tumawag sa akin si Dad. Pwede bang tawagan mo ko ulit mamaya? O sige, Mandy, walang problema sa akin. Dumating na nga ang panahon na nakasampa na ito sa barko. Sa unang pagkakataon, itong si Jeremy. Hindi naging madali ang buhay marino dahil sa pangungulila nito sa mahal sa buhay. Pero sa teknolohiya ngayon, nakakausap na niya ang kanyang pamilya at malayo pa ito. Ma, hindi pala madali ang trabaho dito sa barko. Kalaban namin ng alon. Anigit sa lahat, kailangan sumunod sa nakataas sa amin. Anak, isin mo lang. Masasanay ka rin. Oo ma, siya nga pala. Siguro sa pagbabalik ko dyan sa Pinas, ipapakilala ko na sa'yo ang girlfriend ko. Ikaw anak. Siya nga pala ma, sa sunod na buwan, magpapadala pala ako sa'yo. Maraming salamat iho. At dahil sa kasipagan nitong si Jeremy sa barko, mas naging malapit siya sa ibang mga crew. Kaya naman parang nawala na rin ang pangungulila nito sa pamilya. Isang araw noon muli niyang tinawagan itong si Mandy bago ito matulog. Hello Mandy, kumusta? Jeremy, ayos lang naman ako pero ano? Baka may pera ka dyan. Baka pwede makiram sa'yo. May paglalaanan lang kasi ako eh. At kapag nagkapera ako, babalik ko naman sa'yo. Ganun ba Mandy? O sige, walang problema sa akin basta ikaw. Naku, maraming salamat Jeremy ha. Mandy, gusto ko sanang ipakilala kita sa mama ko kapag nakauwi na ako dyan sa Pinas. And gusto rin ko sanang makilala ko ang parents mo. Jeremy, hindi ko ba kasi sinasabi sa kanila? Hayaan mo kapag may oras ako, sabihin ko rin sa kanila. Sige Mandy, asahan ko yan ha. Nagsumikap itong si Jeremy sa ibang bansa para makapag-ipon at makatulong sa kanyang ina. Ngunit hindi rin naitatago na palagi namang humihingi itong si Mandy ng pera sa binata. At dahil may tiwala naman itong si Jeremy, hindi naman ito nagdalawang isip na magbigay ng pera sa nobya. Samantalang nasa palengke naman ang ina na Jeremy, abala sa pagtitinda. Ang totoo, kahit na pinadadalhan ito ng anak, hindi pa rin tumitigil ang ina sa pagbebenta ng isda sa palengke dahil ito ang kanilang hanapbuhay at dito niya napagtapos ang anak sa pag-aaral. Kaya naman sa tuwing may pinapadala ang anak, agad niya itong iniipon sa bangko, linggid ito sa kalaman ng binata. Isang araw noon, habang abala ang ginang, ngunit hindi nito sinasadyang nabunggo ang isang babaeng sosyal na itsura at natapunan ito ng tubig sa kanyang suot. Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya na matapunan kayo ng tubig. Ano hindi mo sinasadya? Hindi mo ba nakikita na dumadaan ako? Tingnan mo nga itong damit ko, basang-basa na. Kamahalan pa naman ito. Sa palagay ko ay hindi ka makabili ng ganitong damit. Palibhasa kasi, ipinanganak mahirap at mamatay kayong mahirap. Ma'am, ang sakit niyo pong magsalita ah. Bakit? Totoo naman hindi ba? Mahirap lang kayo. Maya-maya pa sa kabilang pwesto naman, naroon itong si Sarah na nagmasid lamang sa kanila. Pero nakilala niya kung sino ang babaeng iyon. Walang iba kundi si Mandy, ang dalagang nagustuhan nitong si Jeremy. Hindi sukta kalain ng dalaga na ganito pala ang ugali ng babaeng nagustuhan ng kanyang kaibigan. Masyado itong mapag-api at malait sa kapwa. Hindi na lamang pinagtapat ni Sarah na sa ginang na itong crush ng kanyang anak. Umalis na itong si Mandy na may kunot sa kanyang noo. Nay, Celia, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ko, Sarah. Maraming salamat nga pala. Ang sama ng ugali babaeng iyon, ano? Kilala mo ba siya?
Oo, sikat siya sa school campus namin. Ang babaeng iyon, pero kung gaano kaganda ng panlabas niya ay kabaliktaran pala ng ugali nito. Iha, Sarah, kumusta naman ang exam mo? Ayun, Nanay Celia. Hinintay ko na lamang ang tawag kung pasado ako at kung magkaroon ako ng pagkakataon marahil gusto ko rin magtrabaho sa ibang bansa. Iha, sana makapasa ka. Pero bakit mo pa kailangan magtrabaho sa ibang bansa? Samantalang pwede ka naman sa Pilipinas. Hindi ko pa sigurado, Nanay Celia. Siguro kung saan ako dadalhin ng tadhana. Sarah, hindi ba magkaibigan kayo ng anak ko? Noon pa man? Oo naman po. Iha, isang tanong isang sagot. Gusto mo ba ang anak ko? Oo. Sino po ba ang hindi magusto sa anak ninyo? Pero, meron na kasi siyang niligawan sa campus namin at alam ko na gusto niya iyon. Alam mo kasi Iha, gusto kita para sa anak ko. Siya nga pala, sinabi niya sa akin na gusto ka niya. Pero, ang sabi niya na may pangarap ka na sa buhay at kailangan mo itong i-priority. Sinabi niya yun, Nay? Oo, Iha. Sabi nga pala Jeremy sa akin na kapag nababara siya ng barko, marahil daw ipapakilala niya sa akin kung sino ang nobya niya. Ganun ba, Nay? Amig sabihin ba nito ay may girlfriend na siya? Siguro, Sarah. Pero hanggat hindi pa sila official na magkasintahan at asawa, may chance ka pa. Hindi ko lang alam, Nay. Siguro kung ano ang magiging takbo ng buhay ko, lalo na kung sakaling makapasa ako sa exam. Samantalang labis naman halos isang taon ang naging kontrata ni Jeremy sa ibang bansa. Kaya naman laging sa social media na lamang ang naging komunikasyon nila ng kanyang ina at itong si Mandy. Sa halos isang taon na pagtatrabaho nito, laging humihingi naman itong si Mandy sa binata. Nakala ni Jeremy na ginagawa ng nobya ang pera sa magandang paraan. Pero ang katotohanan ay winabaldas lamang na ito kasama ng mga barkada. Wala itong pakialam kung anuman ang sakripisyo ng nobyo sa ibang bansa. Samantalang isang gabi noon, nakita ni Jeremy na naka-online itong si Sarah. Kaya naman, kinumusta niya ito. Hello Sarah, kumusta? Hi Jeremy. Eto, mabuti naman. Kailan ka makauwi sa Pilipinas? Siguro sa December, Sarah. Makauwi na ako. Mabuti naman kung ganun, Jeremy. Sarah, pwede ba akong magtanong sa'yo? Ano yun? Pasensya ka na ha. Naalala mo ba yung si Mandy, yung babae na sa college? Yung crush mo ba? Oo nga. Tatanong ko lang sana sa'yo kung nakita mo siya. Ang totoo, Jeremy, halos linggo-linggo kaming nakikita noon kapag nasa palengke ako. Bumibili siya ng maraming pagkain kasama ng mga barkada niya. Ganun ba, Sarah? Hindi pa kayo nag-uusap ni Mandy kahit minsan? Hindi. Jeremy, iba ang tingin nun sa akin. Lalo na kapag mahirap ang tao ang makipag-usap sa kanya, hindi niya ito pinapansin. Ikaw, Sarah, kumusta ka naman? Ako? Maayos naman. Ganun ba? Kumusta palang love life mo ngayon dyan? Ako? Hay nako Jeremy. Wala pa sa isip kong ganyan mga bagay. At kung gustuhin ko man, gusto ko yung kapag mahal ko ang lalaki, ako lang ang babae na para sa kanya. Wala na iba pa. Ganun ba, Sarah? O siya, sige Jeremy. Medyo malalim na ang gabi. O sige, ingat ka dyan palagi ha. Tila pumasok sa isipan nitong si Jeremy na may nais ipahiwatig ang dalaga. Pero hindi niya lamang ito pinapansin. Sa halip ay naalaala niya ang sinabi nito tungkol kay Mandy na palaging naroon sa palengke kasama ng mga barkada. Marahil napagtanto ni Jeremy na winawaldas lamang ng babae ang perang kanyang pinapadala. Pero isang kutob lamang iyon at kailangan niyang patunayan kung totoo ba o hindi ang nasa kanyang isip ngayon. Kung sakaling makauwi na ito, gusto niyang puntahan ang nobya at ipakilala na sa kanyang ina. Ilang buwan ang lumipas, tuluyan na nga nakauwi itong si Jeremy sa kanilang bahay. Labis ang saya ng kanyang ina dahil sa halos isang taong panatili nito sa barko. Ma, nandito na ako. Anak, mabuti at nakauwi ka na. Ama, bakit hindi ka pa rin tumitigil sa trabaho mo? Anak, hayaan mo na ako. Ito na lang ang tanging libangan ko, lalo na noong wala ka pa. Anak, huwag mo sanang kalimutan na dahil sa pagtitinda ko ay nakatulong ito sa iyo kahit papaano. Ma, hindi ko naman nakalimutan eh.
yung pagiging sakripisyo mo sa akin kahit na mag-isa mo lang akong pinapalaki. Siya nga pala bukas ma, huwag ka muna pumasok ha sa palengke. Ma, gusto ko munang gumala tayo, kumain sa labas para naman maranasan natin yung mga bagay na hindi natin naranasan noon. Talaga? Oo naman ma, sige anak, ikaw bahala. Ito kasi ang unang pagkakataon na madala ni Jeremy ang ina sa isang mall. Para sa unang pagkakataon, malaking pasalamat ng kanyang ina dahil natupad ito. Anak, hindi mo na kailangan gawin ito sa akin. Sapat na sa akin na makita kang masaya. Pero ma, kulang pang itong ginagawa ko sa iyo eh. Pero naalala niyo ba yung sinabi ko sa iyo noon na ipapakilala kita sa girlfriend ko? Jeremy, basta isa lang namang gusto ko eh. Na sana matagpo ka ng isang mabait, magalang at responsabling babae. Yung tipong hindi ka lulukuhin, hindi ka sasaktan at higit sa lahat, hindi pera ang habol sa'yo. Ma naman, oo nga anak, seryoso ako. Gwapo ka naman, kaya tiyak na akong nakasigurado ako na marami babae ang magmamahal sa'yo. Ma, nakita mo na ba si Mandy? Siya nga pala yung girlfriend ko na ipapakilala sa'yo. Hindi pa iho, pero umaasa ako na sana magkasundo kaming dalawa. Sa mga oras na iyon, tumawag itong si Jeremy sa kanyang nobya para ibalita dito na nakauwi na siya sa Pinas. Hello, Jeremy. Mandy, kumusta? Ayos lang naman ako, Jeremy. Mandy, nasa ka ngayon? Mandy, nandito na ako sa Pinas. Gusto kitang makita. Talaga? Mabuti naman kung ganun, Jeremy. Sa ngayon kasi, nandito ako ngayon sa mall. Okay lang bang bukas na lang? Mandy, nandito rin kami sa mall eh. Saan ka ba banda? Nandito lang kami sa my first floor, Jeremy. Punta mo na lang ako. Kaya naman sa mga oras na iyon, dahil sinabalitaan ng dalagan na paparating na ang kanyang nobyo, kaya naman agad niya munang pinaalis ang mga barkada nito. Samantalang bago nakipagkita sina Jeremy at Nanay Celia, nagtungo na ang kanyang ina sa comfort room habang nasa loob na ito. Hindi niya inaasahan na naroon din pala ang babaeng nakabangga niya sa may palengke. Excuse me? Hindi ba ikaw yung babae na bumangga sa akin sa palengke? Anong ginagawa mo dito sa mall? Nandito ka ba para mag-shopping o nagbebenta ka ng isda? Iha, sumusobra ka na sa nasabi mo ha. Naniwala ka ba sa karma? Ali, anong sinasabi mong karma? Mabuti pa, umalis ka na dito. Balansa ang amoy mo. Alis! Matapos mag-CR nitong si Nanay Celia, bumalik na ito sa kanilang table habang kasalukuyang naghintay naman itong si Jeremy. Samantalang muli namang tumawag ang binata. Hello, Mandy. Nasaan ka banda? Jeremy, pasensya na ha. Galing kasi ako sa comfort room pero pabalik na ako. O sige Mandy. Ilang minuto nga ang nakalipas, muli nang nagkita ang magkasintahan. Labis ang sayang naramdaman ni Jeremy dahil sa halos isang taon na hindi sila nagkita nito. Hi Mandy, kumusta? Sa wakas muli rin tayo nagkita. Lalo akong gumaganda ngayon ha. Nako, maraming salamat Jeremy. Bakit naman biglaan yata ang pagpapakita mo sa akin ngayon? Hindi naman ganoon. Nagkataon lang din kasi na kasama ko rito ang mama ko sa mall at gusto kong ipakilala ko siya sa'yo. And hoping na magkasundo kayo. Ganun ba Jeremy? Nasaan na siya? Ilang sandali pa dumating na nga itong si Nanay Celia. Ma, met my girlfriend Mandy. And Mandy, she's my mom, Mama Celia. Ano? Ikaw ang mama ni Jeremy? Iho, siya ba ang sinasabi mong girlfriend? Di ko alam kung bakit sa dami ng mga babae, ikaw pa ang nobyo ng anak ko? Ma, magkakilala na kayo? Anak, oo. Ang babaeng iyan, isang babaeng mapanglait, mata pobre. Pinaya niya ako sa palengke porket isa akong tendera ng isda. Masyadong mababa ang tingin niya sa atin. Dahil ba mayaman siya? Mayaman na kanyang pamilya? Totoo bang sinasabi ni Mama, Mandy? Jeremy, nabunggo niya kasi ako sa palengke. Hindi ko naman akalain na siya ang mama mo eh. Makinig ka Mandy. Dahil sa pagsumikap ni Mama sa akin sa pagtitinda ng isda sa palengke ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. Wala kang karapatan para laitin siya dahil hindi ka naman napapakain sa amin. Oo, mayaman ka nga.
mayaman ang pamilya mo pero ang tanong, pinapahalagan mo ba ang sakripisyo nila sa mga magulang mo? Kung ganito man lang, habang mas maaga pa, putulin natin itong relasyon natin. Alam ko namang nilolok mo lang ako eh. Hindi na lamang napagsalita ang babae at tila na-realize niya kung mali ang kanyang nagawa. Patawad Jeremy, patawad po tita kung magaspang man ugali ko. Mandy, just go, I'll set you free. Umalis na itong si Mandy habang naiwan naman ang mag-ina. Anak, I'm proud of you dahil mas naunawaan at na-appreciate mo ang hanap buhay ko. Yes ma, maraming salamat talaga sa pagiging mabait mong ina sa akin. Anak, pasensya ka na kung nasaktan ka sa pagkawala ng girlfriend mo. Ma, dapat lang sa kanya yun. Hayaan mo anak, makakita ka rin ng mas higit pa at deserving na babae na magmamahal sa iyo. Malay natin, nasa paligid mo lang. Tama ka ma, balang araw, makakahanap din ako. Maghapong nasa mall ang mag-ina. Namamasyal, binabawi ang ilang taong hindi sila nagkasama. Dumating na sila sa kanilang bahay. Nakita nilang may tao naghintay sa may pintuan. Walang iba kundi itong si Sarah. Iha, anong ginagawa mo dito? Aling Celia, pinapapunta po ako ni mama dito dahil sa pinag-usapan niyo raw. Oo Iha, maraming salamat ha. Bueno tara, pumasok muna sa loob dahil dumating na si Jeremy. Baka gusto niyo mag-usap. Aling Celia, wala naman po kaming dapat pag-usapan ni Jeremy. Ano ka ba? Pumasok ka muna. Hindi mo ba na-miss ang anak ko? Tsaka huwag kang mag-alala dahil wala na siyang girlfriend. Bigla namang nagulat itong si Sarah sa sinabi ni Aling Celia. Nagkita na nga muli ang dating magkaklase. Jeremy, kumusta? Sarah, mabuti at nagkita tayong muli for the second time. Siya nga pala, kumusta ang exam mo? Yun ba? Oo, nakapasa na ako. And ang totoo nga ay naka-assign ako ngayon sa isang private hospital. Wow! Congrats naman! Salamat Jeremy. Sarah, kailan ka ba free? Gusto sana kitang yayain mag-dinner kung okay lang sa'yo. A dinner? Oo Sarah please, pumayag ka naman oh. Pwede man bukas Jeremy, pero sa lunch lang kasi may pasok ako sa hapon eh. O sige, walang problema sa akin. Salamat ha. Kinabukasan maagang tumawag ang binata sa dalaga para i-remind dito kung anong oras siya susunduin. Jeremy, pwede bang 10 ako sunduin? O sige Sarah, walang problema. Dumating na nga ang binata matapos ng ilang oras sa bahay ng dalaga at the first time nilang magkasama at kumain sa labas. Nagsuot ng magandang kasuotan ang dalaga. Hindi kasi inaasahan itong si Sarah na yayain siya ng kababata para kumain sa labas. Wow, you look pretty naman sa suot mong yan Sarah. Nako, thanks naman Jeremy. Nasa isang sikat na restaurant ang dalawa. Jeremy, salamat ulit ha sa pagyaya mo sa akin. Sarah, gusto ko sana kapag free time ka ulit, gusto kong kumain tayo ulit dito. Okay lang sa'yo. Sure, bakit hindi? Ilang minuto pa ang nakalipas, may isang lalaki na dumaan sa kanilang inupuan. Hi Sarah. O Glenn, bakit ka narito? Dito rin kasi ako kain eh. Ganun ba? By the way Glenn, yes Jeremy, ang kababata ko. And Jeremy, siya nga pala si Glenn, ang co-worker nurse ko sa hospital. Oh yes, co-worker niya ako. At the same time, iligawan ko siya. Sad naman ang lalaki. Bigla na lamang napatulala itong si Jeremy sa narinig mula sa lalaki. Sarah, okay lang ba na dito na lang din ako makaupo? Kasama nyo, total naman dalawa lang kayo, di ba? Oh sure Glenn, why not? Habang kumakain ng tatlo, walang imik ang mga ito. Naramdam ni Sarah na may kakaiba sa pagitan ng dalawang lalaki na kasama niya ngayon. Tila ang sama na tingin ito sa bawat isa. So paano Sarah? Kita na lang tayo mamaya sa hospital ha? Anyway, salamat sa lunch with your friend. Sige, mauna na ako. Tuloy na ngang umalis si Glenn habang naiwan naman ang dalawa sa mesa. Sarah, tama ba yung narinig ko na maniligaw siya sa'yo? Oo Jeremy, naniligaw siya sa akin pero hindi ko siya sinasagot. Ewan ko ba? Parang hindi ko siya ramdam eh. O totoo ba yung maniligaw niya sa akin? Sarah, ang totoo, may gusto ako sa'yo noon pa. Pero hindi ko lamang iyon maamin sa'yo dahil natakot ako na baka
Didmahin mo lang ako. Kaya heto, matapos ko narinig na may naliligaw sa'yo. Gusto ko rin sabihin sa'yo na gusto kita, Sarah. Na sa'yo na lamang kung maniwala ka o hindi. Jeremy, totoo ba yung sinasabi mo? Yes, Sarah. Totoo yun. Nung bata pa tayo hanggang sa kolehiyo, gusto na kita. Pero di ko lang pinapahalata sa'yo kasi baka masaktan lang ako. Pero oo, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Naghintay nga ako ng pagkakataon. Jeremy, ang totoo, mahal din kita. Pero noong nalaman ko na may girlfriend ka na, nasaktan din ang puso ko na parang tinusok ng karayom. Gusto rin kita, Jeremy. I swear. At ikaw lang ang gusto kong makasama. Talaga, Sarah? Yes, Jeremy. I like you. Ilang saglit pa, may dumating na lalaki habang bitbit nito ang isang buke ng bulaklak at binigay kay Jeremy. Nakaplano na kasi iyon para kay Jeremy na handa na siyang magtapat ng pag-ibig sa dalaga. Sarah, tanggapin mo itong bulaklak para sa'yo. Hindi mapakali itong si Sarah dahil ito ang unang pagkakataon na may magbibigay sa kanya ng bulaklak. Salamat, Jeremy. Dahil sa pangyayaring iyon, nagtilian ang mga tao sa loob ng restaurant. Lalo na at may kinuha ang binata sa kanyang bulsa. Sarah, mahal na mahal kita noon pa at hindi na kita papakawalan pa. Will you marry me, Sarah Lopez? Jeremy? Baka naman nabigla ka lang. No, Sarah. Matagal ko itong pinag-isipan. Ano, pumapayag ka ba? Jeremy? Yes, of course. I will marry you. Maraming salamat, Sarah. Yes. Hindi masukat ang sayang naramdaman ng dalawa sa mga oras na iyon. Kaya naman, hindi agad nagbaligoy-ligoy pa ang dalawa. Pinagtapat nila sa kanilang mga magulang ang kanilang nagsimulang relasyon. Hindi naman tumutol ang bawat magulang, sa halip masaya pa nga mga ito dahil noon pa man gusto na nila na si Jeremy at si Sarah ang magkatuluyan at natupad na nga ito. Pinangako nilang dalawa sa isa't isa na magpakasal na sila sa muling pagbabalik ni Jeremy sa Pinas at yan ang pangakong binitawan ng bawat isa. Kahit dagat ang namagitan ay hindi sila nagpadaig kahit sa anong pagsubok sa buhay. Lumipas nga ng ilang taon, nakapag-ipon na itong sina Sarah at Jeremy. Kaya naman, naganap na ang kanilang pangakong kasal. Bukod doon, nakapagsimula na rin sila ng kanilang negosyo sa tulong na rin ng kanilang mga magulang. Sa buhay ng tao, hindi maiwasan na may mga pagsubok na darating. Ngunit ang mga pagsubok na ito ang magiging tulay para makamit natin ang ating pangarap sa buhay. Lalo na sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo ngayon para lang mabigyan ng magandang bukas ang pamilyang naiwan dito sa Pinas. Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Ang masabi ko lamang ay lagi po kayong mag-iingat sa lahat ng panahon. At ito na po natatapos ang kwento sa buhay ni Sarah at Jeremy. Maraming salamat at keep safe always.